Habang pinagkakaguluhan ang espadang nakalagay sa isang mesa, inihayag niya na ito ay isang tebak na ginawa mula sa sungay ng isang hayop na may 4 na sungay, na makukumpleto pagkatapos ng isang huling hakbang. Nang marinig iyon, hiniling ng mga manggagawang nakaupo sa harap niya, na tila mga estudyante niya, na payagan niya silang gawin yun. Bilang tugon, ang taong lumabas na si Michael Garnard, ang assistant workshop manager, ay nagtatanong kung maaari silang gumawa ng butas sa isang mahirap na bagay. Hawak ang espada sa kanyang kamay, sinabi ni Michael na kung sino man ang magtagumpay sa paggawa ng butas sa matigas na espada na ito, siya ay gagawing assistant manager ng Twilight Dusk sa isang araw. Nang marinig iyon, lahat ng kanyang mga mag-aaral ay nagsimulang sumubok at gumawa ng isang butas, ngunit nakita itong napakahirap na mabutasan. Tinitingnan ng mahina nilang galaw, sabi ni Michael na hindi man lang sila makalikha ng isang dent sa espada sa dami ng enerhiya na kanilang ini-ehersisyo at ibinabahagi ang kanyang pagkabigo sa kanila. Nakatingin sa kanila mula sa malayo, sabi ni Naive na iniisip niya kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataong mahawakan ang sungay ng isang hayop na may 4 na sungay. Habang sinasabi niya yon, napansin niyang pumasok na si Jae-hwan sa workshop at sinubukan pigilan siya, ngunit hindi niya ginagawa. Nang marinig ang kanyang boses, lumingon si Michael, nakaharap si Jae-hwan, habang sinasabi ni Jae-hwan na gusto niya itong subukan. Kaya naisip ni Michael na siya ay isang traveling craftsman. Sinabi ni Michael na hindi ito magiging madali para gawin niya, dahil ang lahat ng kanyang mga mag-aaral ay hindi matagumpay sa paggawa nito. Habang nagtatanong si Jae-hwan kung saan gagawa ng butas, patuloy na ipinagmamalaki ni Michael ang kanyang sariling kadalubhasaan at kakayahan. Samantala, ginamit ni Jae-hwan ang kanyang daliri upang tumagos sa espada, na iniwan si Michael sa isang estado ng lubos na pagtataka. Sa simpleng kampe ng kanyang daliri, ipinahayag ni Jae-hwan na since siya ang nakagawa nito, so siya ang magiging assistant manager ng workshop sa isang araw. Sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang mga bitak sa mahalagang espada, na sinundan ng pagkawatak-watak nito, na ikinagulat muli nilang lahat at nagalit. Sa sobrang galit, sinabi ni Michael na ito ay isang napakamahal na sungay na nawasak niya sa isang iglap. Ngunit sinabi ni Jae-hwan na ang pagsira nito ng lubusan ay madali, ngunit ang basta-basta lamang na pagsira sa isang bagay ay mahirap, at humingi siya ng paumanhin sa kanyang ginawa. Gayunpaman, labis na nagalit. Dahil sa kanyang pagkawala, sinabi ni Michael na hindi magagawa ng paghingi ng tawad para sa pagkatalo na ginawa niya. Hinawakan si Jae-hwan sa kanyang damit, tinanong ni Michael kung ano ang sasabihin nila sa Primordial Universe Faction Commission ng armas sa kanila. Sinabi ni Jae-hwan na babayaran niya sila ng mas magandang sungay, dahilan para masabi ni Michael na ang isang pulubi na tulad niya ay hinding-hindi makakaganti sa kanila ng sungay na mas mahusay kaysa sa sungay ng sungay na may 4 na sungay na hayop. Nang marinig iyon, ipinasok ni Jae-hwan ang kanyang kamay sa backpack at inilabas ang sungay ng isang hayop na may 5 sungay, ibinigay ito sa kanila, at nagbakas ng pagkamangha sa mukha ng lahat. Habang nakatingin sa sungay na may katuwaan, sinabi ni Michael na tiyak na maituturing niya ito bilang bayad sa pagsira sa 4 na sungay na espada, na tinatawag siyang mahal na customer. Isinasaalang-alang na ito ay isang kaluwagan. Tanong ni Jae-hwan kung maaari niyang gamitin ang kanilang smith para sa isang maliit na oras, kung saan sinabi ni Michael sa kanyang mga mag-aaral na isara ang mga pintuan ng pagawaan. Pagsunod, pumunta ang mga estudyante at isinara ang pinto habang si Michael ay nagsimulang gumalaw sa loob. Sinabihan si Jae-hwan na sundan siya. Samantala, umalis na si Mino sa pagawaan, na nagsasabi na mayroong isang lugar na kailangan niyang puntahan. Pagkaalis niya, sarado ang workshop at pinapasok ni Michael si Jae-hwan sa loob. Ipinapalim niya sa kanya na bilang assistant manager ng workshop para sa araw na iyon, magagamit ni Jae-hwan ang lahat ng pasilidad at tao doon hanggat gusto niya. Pagkatapos noon, tinanong ni Michael kung paano nakuha ni Jae-hwan ang sungay ng isang hayop na may 5 sungay, at sinagot ni Jae-hwan na siya mismo ang nakakuha. Nagulat na marinig iyon. Tinanong ni Michael kung siya ang nanghuhuli ng 5 sungay na hayop mag-isa, at umoo si Jae-hwan. Habang si Michael ay gulat na gulat, iniisip na ang mga malalakas na tao ay napakabihirang sa kabuuan ng chaos. Lumingon si Jae-hwan, humihiling sa kanya na tulungan siya sa paggawa ng scabbard. Nang marinig iyon, nagulat si Michael, nagtatanong kung gagamitin ba niya ang sungay na ito upang gumawa ng scabbard. Bilang tugon, kinuha ni Jae-hwan ang spirit sword, tinanong kung gaano kahusay ang espadang ito sa kanyang pananaw.
Sa pagtingin sa espada, sinabi ni Mikal na ito ay isang replika ng isang Ice Dragon Sword at sinabi na ito ay bihira dahil ito ay ginawa ng isang bangungot, kahit na hindi ito mukhang napakaganda. Gayunpaman, iniisip niya na ang sungay na ito ay magiging sobra para sa isang sandata na tulad nito, at mas mabuting gumawa siya ng bagong espada gamit ito sa halip. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagsimula siyang makadama ng isang espiritual na enerhiya mula sa espada at napagtanto na iyon ay isang espiritong sandata na naglalaman ng kaluluwa ng isang piling lahi, at nagtataka siya kung paano ito nangyari. Sa pagtingin sa espada, sinabi ni Mikal na ang ebolusyon nito ay tila isang mahusay, at kapag natapos na ang ebolusyon na ito, kailangan niya itong bigyan ng bagong pangalan dahil mawawalan ito ng orihinal na pangalan. Gayunpaman, isinasaalang-alang ni Mikal na maging mahirap ang isang sandata dahil nasira na ni Jaehwan ang sungay, ngunit ipinaalam sa kanya ni Jaehwan na siya ay may isa din. Gulat na tinitigan siya ni Mikal habang si Jaehwan ay naglabas ng isa pang sungay mula sa backpack at ibinigay sa kanya. Matapos titigan ang sungay ilang sandali, napagtanto ni Mikal na ito ay mula sa isang hayop na may 5 sungay, kaya dapat na mayroon siyang 5 sungay, na kung saan ay medyo isang halatang bagay. Bumaling kay Jaehwan, tinanong niya kung paano niya ito matutulungan, at gusto ni Jaehwan na ipakita niya kung paano niya pinipino ang mga bagay. Pagsang-ayon, tinanong ni Mikal kung may partikular na hugis na gusto niya, ngunit sinabi ni Jaehwan na ipaubaya niya yon sa kanya. Nang marinig iyon, si Mikal ay nasasabi, na nagsasabi na siya ay magpapakita ng kanyang sariling kakayahan bilang master craftsman. Sa Gorgon Castle, ang commander ay nakaupo sa kanyang opisina, tinatangkilik ang tsaa. Samantala, ang kanyang sekreto ay ipinaalam sa kanya ng ahente ang tungkol sa isang kaganapan na kinasasangkutan ng mga thug na pinatay ng isang nagngangalang Jaehwan at binanggit na nawala ang kanilang target sa panahon ng operasyon. Ang castle commander na si Yerhen Cheever ay humingi ng mga detalye kung paano pinatay ang mga thug, ngunit inamin ng ahente na hindi rin siya sigurado tungkol doon. Ipinapaliwanag niya na bigla silang nawalan ng malay. Habang nasa bubong, naiwan ang commander upang magtanong kung siya ay nahuli. Isinasaalang-alang na napagtanto ng mamamatay tao ang stealth na mga kasanayan ng isang master level 3rd stage adapter. Ang commander deduces na ang perpetrator ay dapat na hindi bababa sa isang ikalimang yugto ng adaptor. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang ahente na dagdagan ang puwersa at lubusang maghanap sa bawat sulok ng kastilyo upang mahanap ang individual na ito, at sumunod ang ahente. Pagkaalis ng ahente sa silid, ang commander na pangiwi at nagpakawala ng buntong hininga. Sa isang biglaang pagkaunawa, binuksan niya ang kanyang mga mata at napansin ang kanyang tasa ng tsaa na nanginginig marahas. Hinampas niya ang mesa, naalala ang kanyang kastellian, at sinabihan siyang magtiis ng kaunti pa. Samantala, sa isang bar, maraming tao ang nakaupo habang nanonood ng palabas kung saan pinapatugtog ng host ang video ng pinaka-pinagtatalunang paksa noong panahong iyon, ang 99th Floor Solo Clear. Habang nanonood sila, ang mga individual na gustong talakayin ang mga potensyal na senaryo tungkol sa kung ano maaaring nangyari sa taong kasangkot. Noon lang, isa sa kanila ang nagpahayag na ang tore ay nasuspinde at ibinabahagi ang kanyang paniniwala na maaaring may nahuling demonyo na nanloloko, na naging dahilan niyan. Pinag-uusapan ng grupo ang tungkol sa bulong-bulungan na tumakas ang demonyo at tinalikuran ang kanilang tungkulin sa paglilinang, na nagpapahayag ng kanilang pagkamangha sa isang tao. Kakayahang mag-clear ng isang unang henerasyon ng tore ng mag-isa. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto at pumasok si Mino. Nagulat ang lahat ng naroroon nang makita ang napakagandang babae, ngunit hindi niya ito pinansin at dumiretso sa counter, kumuha ng isang upuan. Sa sandaling iyon, ang isang tao ay lumalapit sa kanya na may balak na magtanong tungkol sa isang bagay. Gayunpaman, mabilis siyang lumingon at walang pakundangan nagsasabi sa kanya na umalis. Nagdudulot ito ng kahihiyan sa individual na nagudyok sa kanya na tahimik urong. Habang nakaupo, lalo siyang nadidismaya, kaya nagutos siya ng maraming inumin. Pagkatapos uminom ng maraming inumin, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sentido at nagsimulang ilabas ang kanyang pagkabigo tungkol kay Jaehwan sa harap ni Claire, ang may-ari ng pub, na siya mismo ay nagsimulang magalit. Sa pagsasaalang-alang kay Mino pagkairita kay Jaehwan, tinanong ni Claire kung bakit hindi na lang niya inilalayo ang sarili sa kanya. Sumagot si Mino, na nagpapaliwanag na siya ay naging mapagkukunan ng malaking pagkabigo dahil sa kanyang pagkahilig na sirain ang lahat sa kanyang mga laban.
Binanggit pa niya ang estilo ng pakikipaglaban niya nagpapakita ng pagwawalang bahala sa mga itinatag na alituntunin ng kanilang kapaligiran, kasama ng kanyang pagkahilig sa pagbigkas ng mga kakaibang pahayag. Naalala ni Mino ang isang pagkakataon noong isa sa kanya fights kapag siya remarked sa kanyang kawalan ng pag-aatubili sa paggamit ng kanyang lakas sa kabila ng hindi comprehending ang kalikasan ng kaguluhan. Ang tugon ni Jae-hwan ay isang simpleng paninindigan ng mga nag-aalangan ay hindi tunay na tao. Ang mga komentong ito, kasama ang kanyang deklarasyon na sila ni Mino ay sa panimula ay magkaiba, na nagpapatindi sa kanyang pagkadismaya at ginagawa siya pakiramdam na walang halaga. Ipinabatid niya na habang ang lahat ng nasa kaguluhan ay nagtiis ng mga paghihirap, hindi maipaliwanag na lumitaw si Jae-hwan at minamaliit siya. Iginiit na siya ay hindi kailanman maaaring maunawaan ang kanyang mga motibasyon. Habang patuloy niyang inilalabas ang kanyang pagkabigo, ipinatong ni Claire ang isang nakaaliw na kamay sa kanyang balikat, binabanggit ang kanyang pagiging immature at pinayuhan siya. Upang hindi na muling makihalubilo sa lahat ng yon. Mariing pinagbawalan ni Claire kay Mino na lumapit muli kay Jae-hwan, na idiniin na ang paggawa nito ay magreresulta sa kanyang sariling kamatayan. Nang marinig ito, naguguluhan si Mino at nagtatanong kung bakit nagsasalita si Claire sa ganoong paraan at kung ano ang kanyang intensyon. Habang pinag-iisipan niya ito, ang mga pintuan ng pub ay bumukas, na naghahatid ng nagniningning na agos ng kumikinang na mga particle na bumabalot kay Mino. Biglang may lumabas na loro sa kanyang harapan at naghatid ng papel sa kanya. Ang papel ay isang liham mula kay Carlton, ang pinuno ng hilagang checkpoint. Nalilito sa hindi inaasahang sulat, sinimulan ni Mino na buksan ang liham, ang kanyang pag-asa na babalot ng isang pakiramdam ng pagkabalisa. Sa gitna nito, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran, nagtatanong kung siya ang kilalang Witch of Massacre. Nagulat sa tanong, inabot ni Mino ang kanyang punyal. Kinikilala iyon nang may ilan ngang tumutukoy sa kanya sa ganoong pangalan, lumingon siya, nahawakan lamang ang kanyang braso mahigpit ang bagong dating. Dahil sa malakas na pagkakahawak ay nalaglag niya ang kanyang punyal. Ipinahayag ang kanyang kawalan ng interes na makipag-away sa kanya dahil sa kanyang abalang schedule, isiniwalat ng individual na kailangan niya ng tulong sa kanya para sa isang gawain. Samantala, sa loob ng isang pagawaan, isang napakalaking hayop na may 5 sungay ang lumitaw, iniwan si Michael sa gulat at takot. Sa sobrang takot, pinag-iisipan ni Michael kung paano posibleng mapino niya ang isang napakapangit na nilalang. Biglang sumulpot si Jae-hwan sa likod. Pilit na hinihila pabalik si Michael at ipinaalala sa kanya ang kanilang patuloy na proseso ng smelting. Sa kabila ng magulong presensya ng rumaragasang halimaw sa malapit, pinawalang bisa ito ni Jae-hwan at iginiit na dati ay pumayag si Michael na tulungan siya, na hinihimok siyang tuparin ang kanyang pangako ng naangkop. Ang pagkakaroon ng inilunsad na hindi mabilang na mga hampas ng martilyo sa sungay, nakita ni Michael ang kanyang sarili na pagod na at nagkomento na ang gawain sa pagpipino ay higit pa sa kanyang kasalukuyang mga kakayahan. Sinasalungat ni Jae-hwan ang paniwala na ito, na iginiit na ang issue ay hindi nakasalalay sa mga antas kundi sa pangunawa. Saglit niyang inilagay ang kanyang kamay sa mga mata ni Michael, pagkatapos ay binawi ito, binibigyang diin ang kahalagahan ng nakikita. Naguguluhan sa karanasan, tumitig si Michael sa sungay, na nagsisimulang matuno sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa kalaunan ay lumulutang sa hangin, dahilan para mapatakip siya ng mata sa gulat. Sa isang hindi inaasahan, ang natunaw na sungay ay sumasailalim sa isang pagbabagong anyo, na nagpapakita sa isang napakalaking 5 sungay na hayop, na tuluyang umalis kay Michael. Namangha, habang ang halimaw ay naglalabas ng kalituhan, si Michael ay nananatili sa isang estado ng kawalang paniwala, iniisip kung ang nilalang na ito ay tunay na naglalaman ng kakanyahan ng hayop na may 5 sungay. Siya ay sumasalamin sa kanyang nakaraang casual na diskarte sa pagpino, na pagtanto ang gravity ng kanyang mga aksyon patungo sa isang mabigat na nilalang. Nagpupumiglas upang maunawaan ang sitwasyon, tinanong ni Michael kung siya ay nakulong sa isang panaginip at naghahangad na magising sa pamamagitan ng paglapit sa kalapit na pinto. Tumatakbo patungo dito, iginiit niya ang parang panaginip na kalikasan ng kanyang paligid, habang si Jae-hwan ay nagmamasid na may buntong hininga sa pagmamadali. Sa labas, si Michael ay desperado na humingi ng tulong upang matugunan lamang ang isang nakagigimbal na tanawin, ang kanyang mga estudyante at manggagawa sa pagawaan ay naging nakakatakot na kalansay. Sa sobrang takot at kawalang paniwala, nanginginig si Michael habang nagtatanong ang kanyang mga estudyante kung natapos na ba niya ang proseso ng refinement.
Ito ay nagudyok sa kanya na pumasok sa isang malatrans na estado, iniwan ang kanyang mga estudyante na naguguluhan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang boses ang nagpabatid kay Michael na wala siyang pribilehiyong makita ang kaharian na ito. Ang mga pangyayaring ito ay humantong sa kanya sa pagtatanong ang pagkakaroon ng ganitong surreal na mundo. Samantala, si Jae-hwan ay abala sa pangangaso sa halimaw at pagpapanday ng mga sandata mula sa mga sungay nito, iniisip ang kanyang presensyang hindi pamilyar na domain. Sa kabila ng mga hamon, nananatili siyang hindi nabigla, na nagpatuloy sa kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bahagi ng katawan mula sa buhay na halimaw at masigasig na humahampas. Gamit ang kanyang forging martilyo. Habang ginagawa iyon, nagtataka siya kung bakit siya mismo ang napiling ipadala sa mundong ito. Sa labas ng silid, unti-unting sumusulpot si Michael mula sa kanyang ulirat, nagpakawala ng isang nakakatusok na hiyaw. After some time, nakatingin kay Jae-hwan, na merong nabaling sungay, sinabi ni Michael na ang pagtatangka ng isang normal na tao na makakuha ng kapangyarihan na katumbas ng isang bangungot o lumampas sa natural na mga limitasyon sa huli ay walang saysay. Sa pagkomento na tila siya ay tumanda ng husto upang mahawakan ang sungay ng epektibo, iminumungkahi ni Michael na dapat ay nakilala ni Jae-hwan ang katotohanan ito. Bumaba ang kanyang tingin, ipinaliwanag ni Michael na si Jae-hwan ay orihinal na bumisita sa workshop upang makita ang manager, na isang bangungot. Gayunpaman, medyo matagal na mula nang umalis ang manager, nag-iiwan ng isang taong katulad ni Michael. Bilang tugon, ibinasura ni Jae-hwan ang kahalagahan ng kanyang lahi, iginiit na hanggat nakakagawa si Michael ng scabbard, lahat ay mabuti at nakapagpapatibay ng loob kay Michael na magpumilit. Sa kabila ng paghihikayat ni Jae-hwan, iginiit ni Michael na nakagawa na siya ng maraming pagtatangka. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Jae-hwan na maaaring maging tagumpay na nakamit kahit na pagkatapos subukan ang 100 milyong beses, eliciting isang chuckle mula sa Michael. Sinabi ni Michael na bagaman hindi siya nagsusumikap sa kanya sa katotohanan, siya ay nagtrabaho ng gusto. Nag-trigger ito ng alaala para kay Jae-hwan ng kaibigan niyang si Jae, na dati ang sabi niya ay masipag siyang nagtatrabaho habang pinapanood si Jae-hwan. Paggunita sa sinabi ni Jae na pinagkadalubhasaan ang lahat ng mga kasanayang may kaugnayan sa panday, si Jae-hwan naaalala ang tiwala ni Jae na kayang ayusin ang anumang sandata mula sa tore na may 79% rate ng tagumpay. Gayunpaman, sinabi niya na pagkatapos makamit ang rate ng tagumpay na iyon, nagkaroon siya ng kakaibang pag-iisip na tumigil na lumaban patungo sa 79% na pagkakataon ng tagumpay ngunit malayo sa 1% na pagkakataon ng pagkabigo. Gamit ang alaalang ito, lumingon si Jae-hwan kay Michael at kinilala ang napakalaking pagsisikap ni Michael ay inilagay, nagtatanong kung naiintindihan niya ang prinsipyo sa likod ng kasanayang pagproseso. Tumugon si Michael na ang prinsipyo ng kasanayan sa pagproseso ng bangungot ay isa sa mga orihinal na kasanayan na umiral mula pa noong una. Inihalin tulad niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung paano maipaliwanag ng isang tao ang pinagmulan ng mundo. Nang marinig ang mga salita ni Michael, nabanggit ni Jae-hwan na si Michael ay gumagamit ng isang kasanayan ng hindi tunay na nauunawaan ang kakanyahan nito.